Isang ngiti, isang indak, isang huling hininga. Sa isang iglap, ang kinang ng social media ay naging isang madugong alaala. Sa harap ng libu-libong manonood, pinaslang si Valeria Marquez. Isang pangarap na nawasak, isang buhay na ninakaw. Ngunit sino si Valeria at bakit siya pinatahimik? Ano ang misteryong bumabalot sa karumal-dumal na sinapit ng beauty queen? At sino ang misteryosong salarin sa likod ng kanyang brutal na pagpanaw? Si Atsiri Valeria Marquez Lopez, na karaniwang kilala bilang Valeria Marquez, ipinanganak sa Guadalajara, Jalisco, Mexico noong February 14, 2002 at namayapa noong May 13, 2025, ay isang Mexican na modelo, negosyante at digital creator. Nakilala siya sa social media sa pamamagitan ng kanyang mga post na nakatuon sa kanyang pamumuhay at kalaunan ay nagtatag ng beauty salon sa lungsod ng Zapopan, Jalisco. Siya ay pinaputukan at pinaslang habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagla-livestream sa social media sa loob ng kanyang beauty salon. Nagsimula ang karera sa pagmumodelo ni Valeria Marquez noong 2018 sa edad na 16 nang mapili siya bilang modelo para sa brand ng damit sa Mexico na Vicio Vanidad. Ayon sa BBC News, sumali si Valeria sa isang local beauty pageant noong 2021 na Miss Rostro o Miss Face, kung saan nasungkit niya ang inaasam-asam na corona na nagpatibay sa kanyang presensya sa mundo ng pagmumodelo at kagandahan. Lumahok si Valeria sa mga kampanya sa advertising para sa mga brands tulad ng brand ng alahas na Golden Deluxe at ang kumpanya ng shapewear na Beauty Body Level na parehong nakabase sa Guadalajara. Nagsimulang mag-post si Valeria sa social media noong huling bahagi ng 2010. Nagmodelo rin ang beauty queen para sa mga local campaigns at butik na nagpapatibay sa kanyang imahe bilang isang influencer sa mga kabataang madla sa kanlurang Mexico. Nag-aral ng dentistry si Valeria Marquez bago nagsimula sa kanyang karera sa cosmetology. Noong 2024, itinatag ni Valeria ang kanyang sariling beauty salon sa munisipalidad ng Zapopan, Jalisco. Ang pagsabak ni Valeria sa mundo ng kagandahan ay nagsimula sa murang edad. Sa isang matalas na mata para sa aesthetics at isang likas na talino para sa makeup artistry, binago niya ang kanyang hilig sa isang maunlad na karera. Ang kanyang TikTok account ay nakakuha ng mahigit 139,000 followers, kung saan nagbahagi siya ng mga makeup tutorials, beauty tips at mga sulyap sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang kanyang nakakaengganyo na content at makamasang personalidad ay sumasalamin sa maraming manonood at hinirang siya bilang isang pinagkakatiwalaang boses sa komunidad ng kagandahan. Higit pa sa kanyang digital presence, si Valeria ay isang negosyante. Itinatag niya ang Blossom the Beauty Lounge, isang beauty salon sa Zapopan, Jalisco, kung saan nagbigay siya ng mga serbisyo at nagturo sa mga aspiring makeup artist. Hanggang sa dumating ang araw na ang impluwensya ni Valeria ay lumampas na sa social media. Naging hub ang kanyang salon
para sa mga mahilig sa pagpapaganda at nakipagtulungan siya sa iba't ibang brand na ginamit ang kanyang platform para mag-promote ng mga produkto at serbisyo. Ang kanyang mga kita mula sa mga sponsorship at pakikipagsapalaran sa negosyo ay malaki na sumasalamin sa kanyang tagumpay sa industriya. Ang kanyang net worth ay nasa pagitan ng 50,000 at 100,000 US dollars sa oras ng kanyang pagpanaw. Base sa kanyang social media page, tila nag-enjoy din siya sa mga luxury vacations na may mga litrato niya sa mga private jet at yate. Subalit sa kabila ng tila perpektong buhay sa harap ng kamera at sa paningin ng kanyang mga taga-subaybay at tagahanga, bakit nga ba humantong ang isang sikat at matagumpay na dalaga sa isang karumal-dumal na katapusan? Paano niya ito sinapit? Noong May 13, 2025, kalunos-lunos na naputol ang makinang na buhay ni Valeria Marquez. Habang nagla-livestream mula sa kanyang salon, siya ay pinaputukan sa dibdib at ulo ng isang salarin na nagpanggap bilang isang delivery person na ang mukha ay natatakpan ng maskara. Ang pag-atake na naganap sa isang live na session ng TikTok ay gumulantang sa kanyang mga taga-subaybay at sa mas malawak na komunidad. Sa video, nakita siyang nakaupo sa isang mesa, hawak ang isang pink na stuffed toy at narinig na nagsasabing, "He is coming." Matapos nito, isang boses ng lalaki sa background ang nagtanong, "Hi, are you Valeria?" Kung saan siya ay tumugon ng "Yes." Subalit hindi nakikita sa video ang lalaki sa likod ng boses na iyon. Sa sandaling iyon, pinatay niya ang mikropono at makalipas ang ilang segundo, siya ay pinuputukan hanggang sa bawian ng buhay. Ayon sa mga ulat, ang lalaking pumaslang sa kanya ay sumakay sa isang motor at tumakas. Samantala, sa video mula sa kanyang live stream, nakitang hinawakan ni Valeria ang kanyang dibdib at tiyan bago siya bumagsak sa kanyang upuan. Tila 2 beses siyang pinaputukan at may isang bala na tumama sa kanyang katawan. Ang mukha ng isa pang babae ay panandali ang lumitaw bago matapos ang video. Mas maaga sa parehong video, nagsiwalat si Valeria ng impormasyon na nagdulot ng espekulasyon sa posibleng link sa mga kaganapan na humantong sa kanyang kamatayan. "Hey, what do you think happened to me?" Sabi ni Valeria sa video. "I was doing some things today and Erica called me and said, 'Hey babe, they are bringing you something and I don't know what, but they want to give it to you.'" Tugon daw ng kausap niya, ngunit hindi malinaw kung sino si Erica na tinutukoy na kausap niya. "I said, 'Oh, I'll be there in about an hour.' And the delivery guy said, 'I'd better wait for her because it's really expensive.'" Patuloy pang kwento ni Valeria. "Who's going to give me something?" Tanong pa ni Valeria sa video. Sa nasabing live session, sinabi niya sa isa pang punto, "Dude, they might have been about to kill me." At sa oras na iyon, hindi malinaw kung sino ang kanyang tinutukoy o kung ano ang nag-udyok sa kanya para sabihin ito. Ayon sa mga otoridad, nasa upuan pa rin siya, hawak-hawak ang pink na stuffed toy nang dumating sila. Ilang segundo matapos siya mapaslang, kinuha ang telepono ni Valeria Marquez at ang live broadcast ay pinahinto ng isang empleyado.
Ang Jalisco Prosecutor's Office ay nagpahayag na sa oras ng krimen, 2 lalaki ang naroroon sa labas ng beauty salon na kalaunan ay tumakas. Ang krimen ay itinuturing na ngayon bilang ika-8 kaso ng femicide sa buwan ng Mayo sa Jalisco. Ang Jalisco State Prosecutor's Office ay nag-iimbestiga sa kaso bilang isang femicide, isang krimen na nakabatay sa kasarian na binibigyang diin ang nakababahala ng mga rape ng karahasan laban sa mga kababaihan sa Mexico. Samantala, bago mangyari ang lahat, napanatili ni Valeria ang isang antas ng privacy tungkol sa kanyang mga personal na relasyon. Gayunpaman, dati niyang binanggit ang mga hindi pagkakaunawaan sa isang dating kasintahan kung saan siya ay nagpapahayag ng takot para sa kanyang kaligtasan. Sa kasamaang palad, tila ang pag-aalalang ito ng dalaga ay mayroong malalim na batayan. Mayroon ding agam-agam na nagdulot ng katanungan sa marami. Siya ba ay na-set up ng isang kaibigan? Sa ngayon, walang kumpirmadong ebidensya na si Valeria Marquez ay na-set up ng isang kaibigan. Gayunpaman, ang ilang mga aspeto na nakapaligid sa kanyang karumal-dumal na pagpanaw ay nag-iwan ng mga katanungan at haka-haka. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang isang kaibigan ay nagpadala ng regalo kay Valeria. Ngunit itinanggi ng kaibigang ito ang anumang pagkakasangkot sa insidente at sinabing karaniwan na sa pagitan nila ang gayong mga galaw. Binigyan din ng kaibigan na ang regalo ay sinadya bilang isang magiliw na kilos at walang masamang hangarin. Samantala, hindi pinangalanan ng mga otoridad ang sinumang suspect o kinumpirma ang anumang motibo. Bagamat dati nang binanggit ni Valeria ang mga hindi pagkakaunawaan sa isang dating partner, walang direktang link na naitatag sa pagitan ng mga alitan na ito at sa kanyang pagpanaw. Sino ang pumaslang kay Valeria Marquez? Ito ang tanong na patuloy na bumabagabag sa lahat, lalo na sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga. Ayon sa ulat, pinaslang si Valeria mula sa isang gusaling katapat ng kanyang bahay. Malinaw na ito ay isang targeted na pamamaslang. Walang forced entry, walang nanakaw, malinaw na siya lang ang target. Ayon sa ilang ulat, may dating kasintahan si Valeria na anak ng isang cartel. Iniwan daw niya ito matapos malaman ang mga ilegal na gawain ng lalaki. Ang ilan ay naniniwalang pagpapatahimik ito upang maiwasang magsalita si Valeria sa publiko. Isang anonymous post naman di umano ang lumabas sa dark web na nagsasabing si Valeria ay may nalalaman tungkol sa korupsyon ng mga lokal na opisyal. May mga screenshot ng di umano'y palitan nila ng mensahe. Ayon naman sa iba, may mga influencer daw na naiinggit sa biglang pagsikat ni Valeria. Isa sa kanila ang pinagbintangan dahil sa mga nakaraan na pag-aaway nila online. Subalit walang matibay na ebidensya dito. Isa pang teorya ay isang matinding paghanga na nauwi sa obsession at galit nang hindi siya pansinin ni Valeria. Ngunit hindi nahanap ang sinumang tumutugma sa profile ng posibleng fanatic. Noong May 16, inihayag ng tanggapan ng taga-usig ng Jalisco na tatawagin nito ang mga kaibigan at kapamilya ni Valeria Marquez bilang mga saksi at sinabi ng pulisya na nag-iimbestiga sila ng higit sa isang suspect. Ang pagkawala ni Valeria Marquez ay nag-iwan ng matinding kalungkutan at pighati sa kanyang mga taga-subaybay
at ang beauty community. Bumuhos ang mga parangal, ipinagdiriwang ang kanyang talento, kabaitan at ang positibong enerhiya na hatid niya sa kanyang trabaho. Di nagtagal, pagkatapos ng kanyang hindi inaasahang pagpanaw, ang mga tribute na mga bulaklak ay inilagay sa labas ng beauty salon ni Valeria. Samantala, pagkaraan ng ilang oras, pagkatapos ng kanyang libing, ang kanyang libingan ay na-vandalize. Ang TikTok account ni Valeria Marquez ay isinara ilang sandali matapos ang kanyang pagpanaw. Ngunit ang video ng pagpaslang sa kanya ay patuloy na kumakalat sa web. Ang social media ay mundong puno ng liwanag, ngunit sa likod nito'y may aninong maaring pumutol ng buhay. Si Valeria Marquez ay hindi lang isang influencer. Isa siyang anak, kaibigan, pangarap na hindi natupad. At habang pinipilit nating hanapin ang katotohanan sa kanyang pagpanaw, isang tanong ang nananatili. Gaano kalayo ang kayang gawin ng inggit, takot at kapangyarihan para patahimikin ang isang boses na totoo?